Magandang araw po, Sir Paul. Tawagin niyo na lang po akong Renante. Ibabahagi ko lang sa inyo ang mga karanasan ko noong ako'y isang taxi driver pa. Hindi ko pinagsisisihan ng pagiging taxi driver dahil kasi dito, naipagtapos ko po ang 4 kong anak. Marangal itong trabaho. Minsan maganda ang kita, minsan hindi. Minsan mapapaaway ka. Minsan mapapamura ka sa pasahero mo. Pero minsan din, tatakutin ka ng mga magiging pasahero mo. Marami akong mga karanasan pagdating sa pagiging taxi driver. Pero ang hindi ko mga malilimutan ay yung mga kababalaghan. 1997, bagitong taxi driver pa lang ako niyaan. May pumara po sa akin sa may QC. Ang sabi niya taga Cavite daw siya. Ayoko naman nung una kasi sabi ko masyadong malayo. Pero nung abutan kaagad ako nito ng 5,000, nalunoko yung sasabihin ko sana. Ano? Sakay naman na ako. Sige ho sir. Saan ho ba sa Cavite? Sa General Trias. Sige po. Binigyan pa ako ng mas detalyadong instruction papunta doon sa lugar na iyon. Yung lalaki naman po, mukhang lasing. Pero halatang mayaman ito. Nakatulog lang po siya doon sa may backseat. Humihilik-hilik pa nga. Noong mga panahon na yun, bihirang-bihira talaga akong tumanggap ng ganun kalayo. Lalo't gabi na. Pero dahil binigyan na nga ako ng 5,000, na noong mga panahon na yun ay sobrang laki, hindi na talaga ako nakatanggi. Wala po naging problema sa naging biyahe namin. Smooth na smooth po. Tulog lang naman po yung pasahero ko. Hanggang sa maya-maya, nakarating na rin po kami ng Cavite. Hindi kasi tulad ngayon. Konti lang po ang traffic noon. Bibihira lang kapag may aksidente, kapag may intersection, o kapag may mga events. Pero kapag normal na araw, kahit rush hour, smooth na smooth po. Lalo pa gabing-gabi na po nun. Kaya wala talaga naging problema. Wala pa atang 1.5 oras malapit na kami sa General Trias. Maya-maya pa, sa wakas ay narating ko na rin po ang sinasabing address ng pasahero ko. Isa po itong lumang subdivision. Malalaki ang bahay ng mga nandoon. Pero alam niyo ba? Parang haunted subdivision yun. Para kasing liblib. Tapos, yung mga bahay doon kahit malalaki, para pong walang mga nakatira. Pero meron naman pong guide. Tsaka baka isipin niyo OA po Ang ibig ko pong sabihin, siguro yung mga kalahati po ng mga bahay doon, may mga nakatira, yung iba wala. Ganun pong ibig kong sabihin. Pero pang mayaman po yun na subdivision. Tinanong ko po doon sa gwardiya kung saan nga po ang location ng aking pasahero. Kasi sinabi naman sa akin yung block, street, basta yung mismong address. Tinuro naman po ng gwardiya. Pero alam nyo ba? Yung gwardiya po, para pong natakot bigla. Parang ang namutla nung itinuro ko yung pasahero ko Ganun pa man, binaliwala ko na lamang. Maya-maya po, narating ko na rin po yung sinasabing bahay po ng pasahero ko. At sa lahat po ng bahay doon, yun po ata ang pinaka nakakatakot. Yun po talaga yung masasabi mo na isang haunted house. Literal na nakakatakot. Alam niyo po yung bahay ng The Addams Family. Ganoon na ganoon. Ganoon na ang itsura. Ganoon din po yung vibes. Sir, gising na po kayo. Nandito na po tayo. Ganun ba? Sige. Binuksan po ng pasahero ko yung pinto. Lumabas naman po ito. Paggewang-gewang itong naglakad. Nakita ko itong pumasok doon sa bahay po nito. At alam niyo ba, ang mas nakakatakot po doon, pagtingin ko po doon sa may balcony, may nakita po akong isang babae na nakatingin. Ang sama ng tingin sa akin, lalo na doon sa pasahero ko. Dahil nanglabot naman ako, mabilis kong minaubra ang taxi ko. Tapos mabilis na humarurot palabas po ng subdivision. Ngunit bago ako makalabas ng subdivision, hinarang po muna ako ng gwardya.
Heto pong sinabi niya. Buti nakalabas ka. Aswang yung hinatid mo. Nangilabot talaga ako nun. Bilisan ko makaalis ng lugar na yun. Baka kasi mamaya habulin ako eh. Kung totoo man, na aswang yun naging pasahero ko. Heto pong sumunod kong karanasan. 2003 po nangyari. Meron po ako naging pasahero nun. Matanda. Senior citizen. Itong matanda na ito, para pong probinsyanang probinsyana. May dalang bayong, mahaba ang buhok, puting-puti, kuba-kuba. Tapos, hirap na din maglakad. Mabait naman ito noong una. Nakipagkwentuhan pa nga sa akin, ngunit maya-maya, nagbago po ang mood niya nang bigla kaming matraffic. At alam niyo ba kung ano kinatraffic namin? Meron pong parada. Hindi ko lang matandaan kung anong klaseng parada yun. Basta, marami talagang something sa dadaanan namin. Doon po talaga napiko ng matanda. Mukha kasi nagmamadali ito. Heto po ang sunod na nangyari. Narinig ko kasing bumulong yung matanda. Visit na mga to. Kung kailan ba naman nagmamadali ako? Masusunog kayo. Pagkasabi po nun ng matanda, ay laking gulat ko na lamang po. Nang yung isang kotse po na nagpaparada, bigla na lang pong sumabog at nagliyab. Nagulat talaga ako nun kasi malakas. Mabuti nga, medyo may kalayuan kami. Alam niyo ba, pagkita ko po sa may rear view mirror, nakita ko yung matanda. Nakangiti eh. Tumatawa na pinipigilan niya. Mabuti naman, nahinto ang parada. Tapos, mabilis din naman pong dumating yung bombero kasi may malapit po na fire station doon. Naapula po ng mabilis yung sunog. Tapos nakadaan na rin naman po kami. Nagpatuloy naman sa pagkikwento yung matanda. At ako naman, oo na lang ng oo. Mahirap na. Nakakatakot. Baka kasi mamaya, pag nabad mood siya sa akin, ako pa yung sunugin niya. Isang gabi po lang 2005. Nagkaroon po ako ng pasahero noon. Bandang Pasay naman po ito. Dalaga po ito. Mukhang estudyante. Mukhang uuwi na. Mabait po ang dalagang yun. Palakwento. Palabiro nga rin na bihira lang po talaga. Usually kasi kapag mga dalaga, estudyante, ilagyan sa mga kagaya ko. Pero yung dalaga po na iyon ay nakakatuwa. Ngunit maya-maya, nang lumiko kami sa isang iskinita, bigla pong nagbago ang tono niya. Kuya, alam mo ba, may nangyari dito. May pinatay na estudyanteng babae dito. Sinaksak, tapos ninakawan ng holdapper. Saan dito? Doon pa o banda sa malayo. Ah, ganun ba? Kaya ikaw, mag-iingat ka ha. Delikado. Dalaga ka pa naman. Marami mga siraulo ngayon. Pagkasabi ko pong yun, may napansin po ako sa di kalayuan. Kumpulan. Maraming taong nagkakagulo. May mga ilaw din na kulay pula at asul. Pulis. Dahan-dahan naman akong lumapit doon. Hala, miss, nagdilang anghel ko. May aksidente yata. Parang may namatay. Pagtingin ko po sa may rear view mirror, nangilabot po ako. Kasi nawala po ang pasahero ko sa likod. Napatingin na nga ako ng literal sa likodan ko. Wala. Imposible namang lalabas siya ng hindi ko maririnig o mararamdaman. Malabong mangyari yun. At dahil traffic na nga po ko dahil sa hambalang po sa harapan, at para mawala ang takot ko, bumaba po ko. Nagyosi muna ako kasi mukhang matatraffic pa ako dun. Kasi nga may nangyari ngang aksidente. Habang naninigarilyo at nagpapawala po ng takot, narinig ko po yung mga nag-uusap-usap. Kawawa naman yung dalagaw. Estudyante. Sinaksak na tapos tinakawan. Gago talagang holdapper na yun oh. Nakuha po nun yung interes ko. Pinatay ko muna yung sasakyan ko. Kasi mukhang matatagalan pa talaga ako dun. Nilako ang taxi
sabay dahan-dahan pong sumama sa mga kumpulan hanggang sa nakita ko na nga po yung kawawang biktima at nalaki po ang mata ko. Pamilyar sa akin ang uniform na yun. Lumapit pa ako ng lumapit at putyang ina. Yung patay na babae, yung estudyante, ay walang iba kundi ang pasahero ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako nun. Lasing ba ako? Hindi, normal ako. Anong ibig sabihin nito? Yung naging pasahero ko, yung pinatay. Ilan lang yan sa mga naging karanasan ko noong ako'y taxi driver pa. Hayaan nyo, ikikwento ko sa susunod yung iba pa. Pero sa ngayon, heto na lang muna.